Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O, hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Mga higala. So, karon mga video atong iskutan ning nahitabo kang Mike Abe, no? Isa sa mga news anchor sa PTV4. Kay nagkaguliyang lagi ta ba? Tungod pagka kawasan ng mga balita sa mga flood control, no? Nga na day mga anomalya sa DPWH. So karon kini si Mike Abe iya pong gi butyag, no, nga naa po di ay mga anomalya diha sa Presidential Communications Office o PCO. So kini si Mike Abe bali under ni siya ang iyahang kanang platform hani diha sa PTV, under siya sa PCO. So sa iyahang gihimo mga ka umagi tanggal siya, no, tungod sa iyahang pag buhi og mga istorya nga nakapakurat sa iyahang mga head dina sa PCO. So karon atong tanawon. Pero ito po ang totoo. Prinsipyo, paniniwala, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pera ng bayan, pagmamahal sa gobyerno, at bilang pagsuporta ko from day one kay Pangulong Marcos. Alam po ninyo, mula pa po noong 2021 na mag-file siya ng Certificate of Candidacy, tumaya na ako kay Pangulong Marcos na siya'y suportahan ng voluntary, walang kapalit kahit ano. Hanggang sa kampanya, hanggang sa matapos, at ngayong presidente siya ng halos mahigit ng 3 taon. Yan po yung aking ginagawa. Walang kapalit, walang kung anuman. Voluntary akong tumutulong sa radyo, telebisyon, at sa social media, sa aking mga channel. Mike Abe Opinions channel ito, at yung MA Pinoy TV yung kabila. Yan po ay dahil sa pagmamalasakit ko sa ating administrasyon at sa Pangulo. Pero ito po ang nangyari. Hindi na po ako pinayagan, at madalit sabi, umalis na po ako sa PTV4, People's Television, Office of the President, at IBC 13, kasama na ang Radyo Pilipinas, under ng Presidential Communication Office. Si PCO Secretary Dave Gomez po ang ayaw na or nagpatigil, ayan ho, ang tamang nagpatigil, ayaw niya sa Mike Abe Live. Dalit sabi, yung PCO Office of the President na si Acting Secretary Dave Gomez ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa Channel 4. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano ko ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Yan po ang totoo. Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, ito sa aking programa, Mike Abe Live, alas 9 yan hanggang alas 10 araw-araw. 3 taon na. Anniversary po ngayon, 3 years anniversary ngayong araw na ito, ang Mike Abe Live sa telebisyon. Kahapon po, in-expose ko yung mga katiwalian. Kasi tumusuporta ako kay Pangulong Marcos tulad ng sinabi ko. Si Pangulong Marcos mismo, BBM, in-expose niya ang katiwalian sa gobyerno, especially sa Department of Public Works and Highway, Ghost Project, substandard at mga katiwalian. Anti-corruption si Pangulong Marcos. So akin pong sinusundan yan, voluntary. So ang Pangulo nagsalita na, unang-unang Pangulo ng ating bansa na umami na mayroong korupsyon. Napakaganda po nun kasi may pagmamahal siya sa bayan. So ako voluntaryong sumusunod dyan dahil yan ang kailangang solusyon. Sabihin natin ang totoo. Ginawa ko po sa PTV at sa Mike Abe Live sa telebisyon na
pati sa PCO at Channel 4, PTV4, mayroon ding korupsyon. Kasi talagang kawawa yung istasyon na yan. Tiniis ko lang, nagtiis lang tayo ng ilang panahon, akala ko maayos nila. May mga gunita, in-expose na ni Senator Rapi Tulfo yan, na talagang parang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Daming kulang, lalo na ngayon. Tumutulo ang mga kisame nila dyan, walang aircon ang mga opisina. Ang studio dadalawa, yung isa madalas sira pa, isa na lang ang studio. Maraming problema ang mga empleyado dyan. Apaka magulo, kawawa yung mga empleyado at ang Channel 4. 3 palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang 3rd floor o hanggang proprietary, tumutulo dyan. Bumabagsak na yung kisame dahil sa pag-umuulan. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit nakakaganon? Nasaan ang pera ng pang-maintenance ng kailang opisina? Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung nyo mapapansin, ako pa nandyan pa eh. Nagpapaypay ako habang kasi talaga hindi ko matiis ang init. Eh siyempre naka-coat and tie tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayo magbubroadcast ng matino. Marami po kawawa ang telebisyon ng bayan. Kawawa ang mamamayang Pilipino. So ako po'y nanindigan na bago natin i-expose ang katiwalian sa ibang opisina, baka sabihan ako na Mike, magsalamin ka. May problema rin sa PCO, may problema rin sa Channel 4. Kaya yun naman ang aking ginawa. Inuuna ko na sabihin may korupsyon, may kapabayaan, may problema sa PCO. Bago ko sana isunod ang iba pang mga opisina na may problema dahil ang gusto ng Pangulo, i-expose yan. Kaya nga siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Hindi lang yan flood control program. Lahat ng gusto nating isumbong natin. Ako ang maitutulong ko, sabihin ko sa national television kung ano ang problema ng PCO under Acting Secretary Dave Gomez. Pero ang ginawa po niya, pinatigil yung programa. At hindi po ako nanghihinayang dyan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo kung bakit hindi na niyo ako maririnig at makikita sa PTV. Dahil ayaw ko po ng ganon. Gusto nila magsinungaling ako. Gusto nila pagtakpang ko yung nakikita kong tumutulong opisina. Mainit na opisina. Saan ka nakakita ng studio ng Office of the President walang aircon? May aircon minsan madalas wala. Naku, kung pupunta ko kayo, nakakahiya. Kung pupunta kayo dyan. Tingnan niyo yung mga kisame dyan. Nakangiti, nakabuka, basang-basa. At ang mga upuan dyan, mga bihir. Naku, mapapailing ka. Parang hindi istasyon ng Office of the President. So yun yung purpose. In-expose ko yung posibleng korupsyon sa PTV kaya hindi naayos ang maintenance ng technical department, hindi naayos ang kabuhayan ng mga tao dyan, hindi naayos ang mismong opisina. Bakit walang aircon, napakarami ho ng problema dyan. Eh, media po yan eh. Diba? Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina dahil Office of the President. Magandang istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi lang po ako ng totoo ng napakaraming problema sa Channel 4. Pero ang ginawa po nitong si Secretary Dave Gomez na acting secretary ngayon ng PCO, pinatigil yung aking programa. Yan po ang totoo. Pero ako hindi po ako nanghihinayang kasi may prinsipyo ako. Nasabi ko na ho yung problema nila. So, kaya nila ako pinatitigil, gusto nila akong sakalin. Gusto nila akong pagbawalan. Pinipigilan nila akong magsalita. Kasi kauumpisa ko pa lang na talakayin itong mga alleged corruption at problema ng PTV under Secretary Gomez. Pero sa halip na ako'y tulungan at ayusin kung anong problema, ang ginawa, ipinatigil ang programa na parang diktador.
higit pa sa diktador. So ang gusto sa akin personal na opinion at analysis, ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTV. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina kahit bago pa lang siya. Kung inyong nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon nung isang araw, hindi ko sinabing siya ang may problema. Sabi ko lang, ayusin mo. Alam kong bago siya. Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang aking sinasabi na nasa ilalim ng kanyang opisina, ang ginawa, pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niyang pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga katiwalian sa gobyerno na gusto ng Pangulo, dahil ang Pangulo hindi naman ho talaga mamomonitor ang lahat niyan. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan ang nangyayari, para sa ganoon ay mabigyan ng solusyon. Pero pinatatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa. Ibig sabihin niyan, gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pwede yun. Pangangatawanan ko po, mga kaibigan. Paninindigan ko ang aking nakikita, ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yan Channel 4. Puntahan nyo yung mga opisinang under niyan. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, at yung lahat ng mga istasyon nila dito at sa mga probinsya. Kawawang kalagayan nila kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi ganun. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo na ating ginagalawan, na kontrolado ng gobyerno ang television at radio station. Wala kayong makikitang palpak. Napakalinis ng opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, maayos din ang sweldo at kita ng mga tao. Maganda ho ang patakaran. Puntahan nyo yung malalaking istasyon ng television at radyo sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno, matino.